So, it's Monday, walang PBA games, kaya pag-usapan na lang natin yung mga ilang topics na matinik sa comment section sa past few games ng PBA. Unahin natin ang current state ng Converge Fiverr Xers. Though baka maumay kayo ng sobra kasi usually paulit-ulit na lang yung sinasabi natin sa kanila. Yung main concern talaga is yung coaching. Halos lahat ng tao, ayan na yung napapansin. Meron na silang solid core, although hindi pa nakokompleto talaga without the beast is hindi yun reason para matalo with their lineup. Siguro maiintindihan natin kung matatalo sila pero mga close ball game tapos nagkakamali lang sa endgame. Pero kasi tambak ayun, pwede pa nating salbahin yung mga thoughts. Pero kitang-kita natin na wala talaga. May mga nagsasabi, wait lang daw na mag-adjust sa system. Asan yung system? Saan sila mag-a-adjust? Hirap si Mikey na makuha yung groove niya. Yes, matagal na nawala, pero may factor rin yung spacing nila sa kanya. Yung touches, kung kailan niya makukuha yung bola. Ganyan din naman siya before pero TNT found a way. Parang ang gustong gawin ng Converge is, sige, bahala ka na, Mikey Williams ka diba? Binayaran ka namin. Tsaka, dagdag pa natin yung gigil ni Stockton. Halos puro wala na talaga sa flow, pero umi-score naman talaga. And ramdam natin na gusto niyang patunayan na nagkamali lang talaga siya last conference at yung pressure na baka mawala siya ng minuto sa arrival ni Mikey. Going to the import, please lang wag niyong palitan. Nakakainis makakita ng comments na si Kelly yung sinisisi. Kahit kinuha naman talaga siya para sa ganyang trabaho, yung stability, rim protection at rebounding. Hindi nga kailangan ng Converge ng import na ball dominant. Di paano na lang si Juan, si Mikey, si Stockton, mas lalong wala ring post play kay Arana. Tapos paano si Balti kung yung import nila siya nang hahawak ng bola, kung mga malabolbol yung kinuha nila. Sobrang sakto ni Kyler Kelly sa Converge kung paano na lang talaga gagamitin. Marami silang pwedeng gawin, pero feel ko hindi talaga mag-work out if sabay si Stockton, Juan at Mikey sa loob kasi kailangan ng wing na willing cutter. Kasi pwedeng mangyari dyan, maglalaro ng empty side PNR si Kelly, tsaka si Mikey or si Juan, tapos merong cutter na pwedeng gawin kaya yun ni Stockton, diba? Which dito papasok yung presence ni Calvin na sure ball, kapag siya yung tres, gagawin niya lahat yan. Tapos meron pa silang isang set na napupuntahan na nagiging good impact naman with Justin Arana sa poste. Pero dapat yung import na sa elbow area sa kabilang side for the rim run. Ayun, may dalawa talaga silang napupuntahan na okay naman. Siguro bawasan na ni Alec yung pagiging ball dominant. I-involve lahat katulad sa napanood natin sa Rain or Shine last game. Kung may stats lang siguro na mahanap sa PBA, alam kong mataas yung rating ng Converge sa mga contested shots. So ayun, halos ganun pa rin naman sa Converge. So good luck sa kanila this week. Another import talk is kung papalitan na ba si Marcus Lee ng SMB. Isang game pa lang naman pero it feels like X talaga. Though kahit naman sa preview video natin sa mga import is hindi talaga magkakaigi. Tapos feeling ko narattle lang sila na maghanap ng mahabang import dahil kina Bolbol. Kumbaga pang tapat nila, unlike na si Junmar yung itapat nila doon. Kumbaga hindi nila inisip muna yung fit. Naisip nila yung pag-expose kay Fajardo sa mga big imports. Di ayun, napunish sila ng team na walang big import sa run and gun style of play ng Titan Ultra. Wala pang big import nga yun So hindi pa natin makikita talaga kung bakit kinuha si Marcus Lee. So, ironically, SMB at Converge sa Wednesday. So, magkakaalaman talaga kung sino yung magaling mag-solve ng problem sa dalawang teams na to. So, mas pag-usapan na lang natin ng sobra yung import ng SMB pagkatapos ng laban nila sa Converge. Kayo ba? Sa tingin nyo, dapat nang palitan ng Converge si Kyler Kelly? At para naman sa SMB, palitan na rin ba si Marcus Lee? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agun Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.